Amen. Kasi ang pag-aaralan natin ngayong umaga is about forgiveness. Pakibasa po, thank you, God, for your forgiveness. Sabihin mo nga, thank you, God, for your forgiveness. Ang title natin is Forgiven by Love and Transformed by Grace. Handa na po ba kayo? Ayan. What is forgiveness? Ito na naman tayo. Bago tayo pumasok sa ating series about serving, napaka-importante po na maunawaan natin itong bagay na ito sa ating mga buhay. Lagi natin sinasabi, patawad, pinatawad. Pero bakit nandito pa din? Ilang taon na yung lumilipas, pero bakit nandito pa din? Every time na bakit nandito pa din? Okay? Para maunawaan natin yung view ng mga psychologists at ang view ng biblical concept. Tingnan natin. Define forgiveness is a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward the person, group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. Kaya ito isang desisyon na talagang bitawan mo na yung galit mo, sabi ng psychologist. Okay? Para dun sa tao o grupo na nakasakit sa iyo, kahit hindi sila karapat-dapat patawarin. Ayan yung tingin ng psychologist. Okay, but in biblical view, tingnan natin, it is a divine act of grace. A release from the debt of sin and restoration of relationship. Hindi lang natatapos sa basta pinatawad yung tao. When biblical view, pag tinignan natin dyan, nandun yung restoration of relationship. Okay? Kaya mas maganda kung titingin man lang tayo ng mga definition, tingnan natin in a biblical manner. Okay po ba yun? Yeah. It's not merely forgetting of excusing wrongdoing. It's a powerful spiritual transaction rooted in love, justice, and mercy. It's all about grace, doing ginagawa mo yon out of love, justice, and mercy. Okay? Kung bakit napaka-importante po ng pagpapatawad sa atin, hindi natin siya mauunawaan hanggat hindi natin nalalaman kung ano yung talagang katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Hello? Amen? Kasi, saan naman ako pinatawad? Ano bang ginawa ko? Kailangan masalamin natin yun eh. Kasi kung hindi natin sasalaminin yun, walang impact sa atin yung word ng forgiveness. Hello? Naintindihan niyo po ba ako? Nandiyan pa ba kayo? Yan. Salamat sa Diyos. Nawala yung ano ko. Sa Galatians. Ayan. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Bago tayo pumunta kay David. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Tama ba? And the Spirit what is contrary to the flesh. They are conflict with each other. Yung gusto ng laman, ayaw ng Espiritu. Yung gusto ng Espiritu, ayaw ng laman. Magkontra talaga sila. Hello? So that you are not to do whatever you want. Aware ba kayo sa kantang, gusto kong bumait pero di ko magawa? Hello? Diba? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Because I'm not led by the Spirit. I'm led by the flesh. Because ito po, sinful nature. Ang tendency ng katawang ito, ng flesh na ito, gumawa ng masama. Pero kaiba yun sa Espiritu. When you have the Spirit of God, meron ka ng self-control. Diba? Kung pag-aaral natin yung bunga ng banal na Espiritu. Hello? But pag nabubuhay ka pa rin sa flesh mo, mind you, etong flesh na to is nakaprepare for
perish, para masira. But when you live by the Spirit, hindi natatapos yung buhay mo sa flesh na ito. Hello? Amen? Ito yan. Etong, the act of the flesh are obvious. Ito tayo. Okay? Pag nabanggit dito yung ikaw, sumimple ka na lang. Ouch. Huwag mo na pahinga. Aray! Huwag ka na gumalang. Obvious tayo. Ouch. Okay? Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, ito yung mga sa flesh, witchcraft, hatred. Nandiyan yung hatred na pero hindi, pampulang naman yan. Slight lang yan, matatapos din yan. Discord, jealousy, fits of rage, self-ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies. And like I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ayan po tayo. Hindi niyo po ba nakita sarili niyo? Hindi ba natin nakita tayo dito? Hello? Kulang pa. Ha? Kulang pa? Okay, napakabuti ng Diyos atin. And 2 Samuel, pag-aaralan po natin is about the life of David. Sa 2 Samuel 12, medyo mahaba po yan. Ayan. Ang kwento po niyan ay, paano yun na lang natin? Okay. And the Lord sent Nathan to David. He came to him, said to him, there were two men, sabi niya sa parable, there were two men in the certain city, the one rich and the other poor. The rich man had very many flocks and herds, but the poor man had nothing but one little lamb which he had bought. And he brought it up and grew up with him with his children. So madaling sabi po, merong isang mayaman, no? Pinakita ni Nathan kay David, sinabi niya, may isang mayaman na napakaraming plak. Tapos merong isa namang mahirap na nag-iisa lang yung plak niya. Inaalagaan niya, alagang todo, alaga siya, pinapakain niya pa. Okay? Ganun yung sistema. Ganun yung nangyari. Now, there came a traveler to the rich man and he was unwilling to take one of his own. May traveler, ayaw niyang yung kanya yung katayan para ihanda. Marami naman siya. Ang ginawa niya, kinuha niya yun doon sa mahirap, yung merong isa. At kinuha niya, ayun yung pinanghanda niya doon sa bisita. Okay? At eto na, nagalit si David sa 5. Sabi niya sa sa verse 5, then David's anger was greatly against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this deserved to die. Nagalit si David kasi sabi, napakasama naman ng taong yon. Siya yung marami, ito yung nag-iisa, kinuha niya pa. Masama ba yan? Masama? Kasi madami naman siya, nag-iisa na nga yan, kinuha pa, no? At ayun ang pag-aaralan natin ngayong umaga na to. Meron tayong kasabihan, sin will take you farther than you want to go. Keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Ano daw? Para mas Tagalog. Ang kasalanan ay dadalhin ka sa mas malayo kaysa gusto mo. Nawain po natin yung kasabihan. Gusto mong mapuntahan, pahihintulutan kang manatili ng mas matagal kaysa sa inaasahan mo. At magbabayad ka ng higit kaysa kaya mong ibigay. Naunawaan po ba natin to? Laging meron mag-i-exceed when it comes to sin. Yung time na ayaw mo. Okay?
At ito ay totoo dun sa buhay ni David. Kung mapapansin natin, yung kasalanan ni David ay yung kay Bathsheba. Tama? Alam po ba natin, sino nakakilala kay David? Konti lang. Okay? Yung kasalanan niya, yung kay Bathsheba. David, the shepherd boy who killed Goliath, the man after God's own heart. Yan si David. Pumatay kay Goliath at sinabi, the man God's own heart. Siya yung sumulat ng Psalm. Pero napul siya sa kasalanan. Ano ba yung kasalanan ni David? One day, nagkaroon siya ng pagnanasa, kasi nandun siya. Isang hapon, sabi Diyos chapter 11, ng 2 Samuel, balikan niyo sa bahay kung gusto niyo malaman yung pinaka-story ng kwento ni David. Sabi doon, isang hapon, naglalakad si David doon sa taas. Hindi siya sumama sa labanan. Nandun lang siya. Then napansin niya, uy, naliligo, but Sheba, naliligo, ang ganda, pinakpa niya. And after that, nakisiping siya. Then after that, anong ginawa niya? Pinapatay niya na yung asawa. Hello? Ano makikita natin dito? David tried to cover his sin. Para siyang sibuyas. Pag binalatan mo, balat pa din, balat pa din, balat pa din, balat pa din. Okay? Ang nangyari, dahil nga, sa madaling sabi, nabuntis niya si Bathsheba, ang ginawa niya, nagsumulat siya kay Joab, yung leader ng battlefield, yung kanyang, ano tawag dito, grupo. Sabi niya, madali, pauwi mo dito si si Uriah. Kasi may kasalanan siya eh. Nabuntis niya yung asawa ni Uriah. Kaya pinauwi niya si Uriah. Tapos ang sabi niya, Uriah, napakatagal mong nawala. Umuwi ka muna. Sipingan mo yung asawa mo. Bakit? Bakit ginawa niya yun? Para mapagbintangan, siya yung ama. Nung bata, hindi si David. Tama? Kinover niya na naman. Di ba? Nilinlang niya si Uriah. At hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi umuwi si Uriah. Nandun lang siya sa pinakapintuan ng lungsod. Tapos kinabukasan, sinabi niya, oh, ba't hindi ka umuwi sa asawa mo? Sabi niya, maatim ko ba yun? Yung mga kasama ko, nasa gera lahat eh. Tapos ako magpapakasarap dito. So parang una, nag-fail si David. Sabi sa akin, hindi umuwi. Ang ginawa niya, pinainom niya. Para kung sakasakaling malasing, tamaan ng alak, dumiretso doon sa bahay. Hindi pa rin nangyari. Hindi pa rin umuwi. Nag-fail na naman siya. That's the sin of David. Covering. Okay? Nabuhay siya na may guilt sa kanyang puso sa mahabang panahon. Bakit? Kasi hanggang sa nagbuntis, guilt niya yun eh. Kasi pinapatay niya mismo si Uriah. Nung hindi niya makuha si Uriah sa kanyang patibong, ang ginawa niya, Joab, ilagay mo si Uriah dun sa pinakaharapan. Ilagay mo siya dun sa area na malakas ang kalaban. Tapos pag nailagay niyo siya dun, umatras kayo para mamatay na siya. Tignan nyo. Tignan nyo a man after God's own heart. Siniraan si David, no? Ganun ang ginawa niya, sabi ng Biblia eh. Hello? Ba't hindi natin titingnan dito yung kasalanan ni David? Okay? 2 Samuel, God sent Nathan. Kasi nga masyado nang nag-enjoy si David dun sa cover na kasalanan niya, sinend niya si Nathan, si prophet Nathan, para kumprontahin si David. Kanina, binasa natin yan.
Nasabi, ikaw yun, David. Sabi niya kasi, nagalit siya. Ang sama naman ang ugali ng mayaman na yun. Ang sabi ni Nathan, ikaw yun eh. Kasi marami, parang sinasabi, marami ka namang asawa eh. Bakit yung nag-asawa ng isang kinuha mo? Nagigets niyo yung punto, yung kwento? Pinagtali natin. Pero itong istorya na to, hindi lang to kay David. Hello? Hello? Ito'y patungkol din sa atin, siyempre. Nagkakamali tayo, tama? Nagkukulang tayo sa Panginoon, tama? At katulad ni David, kailangan natin ng pagpapatawad ng Diyos. Hello? Hello? Amen? Yung pagpapatawad ng Panginoon ay available para sa lahat ng nagkasala. Na handang mag-repent ng kanyang kasalanan at magkaroon ng panibagong buhay. Ito pinapaalala sa atin kung gaano kaseryoso yung kasalanan sa atin. Tingnan nyo, kasalanan, di ba? Nagsimula lang sa patingin-tingin, di ba? Nagsimula sa patikim-tikim. Di ba yung kanta? Nagsimula sa patikim-tikim. O, maliit lang. Si David ganun lang. Nagsimula sa patanaw-tanaw. Nung nakita may, tawagin mo yun, nagnasa. Di ba? Hari. Ganun talaga. Okay? Ayun ba? Okay. This chapter 11, David sinned with Bathsheba at inayos niya yung pagkamatay. Ang ganda nung ang ganda nung very scripted yung yung pagkamatay ni Uriah dito eh. Dahil nga sa kasalanan ni David, But chapter 12, Nathan tells yung parable. At sinabi niya kay David, ikaw yung tao na yon. Ikaw yon yung kumuha. Okay? At nagalit nga si David dun sa pagiging injustice ng mayaman, pero hindi niya na-realize na siya pala yon. Minsan pag nag-enjoy tayo sa sin, hindi natin nakikita yan. Okay? Pero sinabi ng Nathan niya, ikaw yon. Dito makikita natin sa verse na mga binasa natin, yung guilt ni David, yung confession niya, yung forgiveness at yung consequences na kanyang ginawa. Meron po tayo 3 points na pag-aaralan. Ano pa yan? Ngayon pala. Okay? Number 1, forgiveness begins with honest confrontation. Amen? Number 2, forgiveness flows from God's mercy, not our merit. And number 3, forgiveness that not cancel all consequences. Forgiveness begins with honest confrontation. Okay. So tingin niyo ba kung hindi naging honest dito si Nathan, do you think si David ay malilinawan? Okay. All the confrontation must be honest. Huwag mo nang lagyan ng sugar-coated. Okay? Pero yung confrontation na to, hindi to pangmaramihan. Imagine si Nathan at si David. Okay? Meron na bang mga naging Nathan sa inyo? O kaya minsan na kayong naging Nathan? Hello? Nagalit si David. Pero sabi ni Nathan, ikaw yun. Ikaw yun, David, yung tinutukoy ng kinikwento ko. David was blind on his own sin. He condemned the rich man in the story without seeing himself. Ay, nakita niya. Sinisi niya, yung mayaman, hindi niya nakita yung sarili niya. Meron ba sa atin ito? And Nathan had to say to those piercing word, you are the man. Meron ba nagsabi sa inyo yan? Mali yan, Brad. Mali yan, sis. Meron na ba? Kung meron na, praise God, meron ng Nathan.
O ikaw maging Nathan? Hello? Sin blind us. We see the fault of the others easily but ignore our own. Tama nga naman. Madali nating makita yung dumi ng iba, but hindi natin nakikita yung dumi natin. Hello? Mga feeling ano tayo eh, feeling holy, feeling amazing. Di ba? Sa mga sarili natin. Hindi natin alam, pinatawad din tayo ng Diyos. Amen? And forgiveness starts pag kinumpronta na tayo ng Diyos. Sometimes, sa kanyang salita, kung nagbabasa tayo ng salita niya, di ba? May conviction yan, may rema ang salita ng Diyos. Amen? Yun, konti lang nagbasa. Amen? Sometimes, sa sermon ng nanay mo, sermon ng pastor, at sometimes naman sa kaibigan. Yan ang mga totoong kaibigan. Na pag mali ka na, mapapahama ka na, sinasabihan ka na. Hindi yung killjoy. Ang killjoy naman ito eh. Isang stick lang, OA. Isang bote lang, shot lang naman, OA. Diba? Pero that's the true friend. Hindi kayo lalagay sa alanganin. Hindi kayo lalagay. Minsan dyan nangungusap ang ating Panginoon sa mga bagay na yan. Hello? Amen ba? We need to know kung ano yung sakit natin. Kasi kung di natin makikita yung sakit natin, hindi natin alam kung paano gagamutin. Minsan masakit yung katotohanan eh. Diba? Hello? Pag pumunta ka sa doktor, tapos sasabihan ka ng yung sakit mo, minsan ang hirap, ayoko magpa-check up. Bakit? Malalaman ko yung sakit ko. Meron bang ganong attitude? Ayoko nga. Hindi nga ako nagpapa-check up kasi ayoko eh. Ayoko na ma-discover na may sakit pala ako. Hello? Pero pag nalaman mo yon, sisimulan mong gamutin. Tama? Minsan ganoon. Kailangan natin malaman para magamot. Pag hindi natin nalaman yon, hindi magagamot. Amen? Ganon din sa kasalanan natin. Kailangan malaman natin kung saan tayo. Para alam natin kung paano natin susolusyonan o paano natin ma-overcome yung mga bagay na yan. Amen? And for our application, do not run away when God convicts us. Pag kinakausap ka ng Diyos, huwag ka nang takbo ng takbo. Huwag mo nang ituro yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, dapat nandito. Sa'yo yan. Amen? Every time you hear the word of God, akin yan, dapat ganun. Hindi sa'yo yan, Brad. Ayan, ito lang akin. Masarap lang sa pakiramdam. Ayoko niyan. Ganun ba? Do not run away when God convicts us. And be mindful that the Spirit convicts us not to destroy us, but to bring us to forgiveness. Hello? Hello? Kaya tayo kinakausap ng Diyos, kaya yung mga bagay na yan sinasabi sa atin, para pumunta tayo doon sa kapatawaran. Hindi para sirain tayo lalo. Amen? That's the grace of the Lord. Amen? At mapapasabi ka na lang, 1, 2, 3. Pakibasa po. Amen. Thank you, Father, for forgiveness. Hindi mo inayaan na bulag ako sa kasalanan. Nakikita ko eh. Hello? Just like David, hindi inayaan ni Lord na mag-aliw-aliw siya doon, magbabad siya doon. Meron siyang Nathan na pinadala para makita niya. At salamat sa mga Nathan ng buhay natin. Amen? Kung wala pang Nathan ng buhay mo, maghanap ka na. Lord, bigyan mo ko ng Nathan. Yung Nathan, yung magtatanggal nung piring ko sa mata para makita ko at maunawaan ang kasalanan.
at yung bigat nito sa akin. Amen? Number 2, forgiveness flows from God's mercy, not our merit. Ang sabi dito, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. When David confessed it, I have sinned against the Lord. Sinabi kaagad ni Nathan, pinatawad ka na kaagad ng Diyos. Bakit? You have confessed it. No delays, hindi kailangan ng ritual para patawarin ka ng Diyos. Yung, nakita niyo nagaganyan tuwing mahal na araw? Di ba? Hindi mo na kailangan magsimba ng 9 na beses ng simbang gabi para matupad yung mga wish mo. Ganun tayong kaisipan eh. Kailangan makumpleto ko yung simbang gabi para matupad yung prayer ko. Hello? Walang bayad, sinabi ka agad. Hindi mo kailangan magbayad ng malaking halaga para patawarin ka ng Diyos. Hello? Hello? Only by grace. Amen? Undeserved forgiveness. Hindi tayo karapat-dapat, pero pinatawad tayo. Like Jesus did on the cross. Ginawa ng Panginoon sa Kristo yan. Na dapat, tayo yung nakapako sa cross, pero mas pinili niya na siya na lang magbayad ng mga kasalanan natin. Pag nakikita natin minsan yung Passion of Christ, parang, grabe naman yung ginawa sa kanya. Pero may impact pa ba sa iyo yung ginawa ng Diyos na yon? O nakikita mo na lang pelikula yon? Galing. Ang galing ng pagkahataw eh. Dumidikit eh. Yun ba yung impact sa iyo nun? Pero dapat ikaw yung ikaw yung tatamasa nun. Kinuha lang ng Panginoon Kristo. Hello? That's why tayo ay pinatawad ng Diyos. Every time na makikita ka ng Diyos Ama, makikita niya si Kristo sa'yo. Hindi na yung kasalanan mo. Kasi tinubos ka na ni Kristo eh. Tinubos na tayo ng ating Panginoong Kristo sa dati nating buhay na makasalanan. Amen? Like David, sabi sa 1 John 1:9, if we confess, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we confess, hindi if we can hide. Huwag mo tago, i-confess mo nga eh. He is faithful and just to forgive us. Amen? Maging tapat ka na lang sa Panginoon. Alam naman ni Lord yan eh. Di ba? Parang yung magulang, alam niya naman yung kasalanan, gusto niya lang magsabi, yung anak. Hello? Amen? Amen? Parang may isang story about sa duck. Alam niyo yung duck? Pato. Di ba? Yung may dalawang magkapatid na yung isa, yung bunso, napatay niya yung pato. Natirador niya. Yung pato namatay. Nakita nung kapatid niyang isa. Tapos, siyempre, hindi alam ng lola nila na napatay niya yung pato. Kaya every time na may iuutos yung lola nila dun sa isa, lagi niya sinasabi, dadak. Parang sinasabi niya na, yung pato yung pato. Kaya yung isa naman, naku ako na nga maghuhugas. Every time na ginagawa niya, every time na maiutos sa isa, lagi niyang dinadahilan, yung pato. Yung pato. Napatay mo yung pato. Gagi siyang ginaganon. Di ba? At dumating yung time, sabi niya, tama na. Enough na to. Masyado mo na akong parang inaisahan. Nag-confess siya. Lola, yung totoo, napatay ko talaga yung pato eh. Sabi ng lola niya, alam ko naman. Alam ko naman, napatay mo yung pato. Inaantay ko lang magsabi ka sa akin.
Minsan ganun yung pandaraya sa atin ng kaaway eh. Hello? Di ba? Every time na nagkakamali tayo, yung kasalanan mo ha, yung kasalanan mo, ikaw naman, oo nga, oo nga, oo nga, puro ganon. Pero when you confess it to the Lord, sorry. Amen? I am forgiven. Nagigets po ba natin? Amen? And for our application, do not think na kailangan natin i-earn yung pagpapatawad ng Diyos dahil sa ginagawa mong kabutihan. Gagawin ko to para patawarin ako ng Diyos. No. Hindi kailangan ng Diyos yung mga bagay na yon. Kailangan ng Diyos yung puso mo. Amen? Yung tapat na puso natin. We cannot earn God's forgiveness by works. Bakit? Because remember that forgiveness is a gift by confession and faith. Regalo ng Diyos sa atin yan. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Wala ka nang dapat gawin. Hindi mo na kailangan lagyan ng Jesus Christ plus good works, forgiveness. Hindi. Ginawa na ng Diyos lahat yun. Amen? Hello? 3 nails, 1 cross, forgiveness. Amen? Hello? Amen? Nakikita ba natin? Ito na masasabi natin. Thank you, Father. Basahin natin. 1, 2, 3. Amen. Hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos, pero naibibigay sa atin. Appreciate kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Every time. Diba? Walang perfecto rito, nadadapa eh. Nadadapa naman tayo, di ba? But every time, bangon. Hindi tayo nilikha para sumubsob. Amen? Amen? Thank you, Lord. Because sa mga bagay na hindi ako karapat-dapat, binibigay mo sa akin. Even my salvation, hindi ako karapat-dapat doon. Diba? Sa Romans 3:23, lahat nag-fall short sa glory ng Diyos. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang sa Romans 6:23, sabi nyo, for the wages of sin is death. Kaya nga si Kristo namatay, hindi tayo eh. Kasi dapat bayaran. Yung kasalanan ginagawa natin, laging may kabayaran. Hello? Amen? Number 3. Yan. Forgiveness does not cancel all consequences. Naniniwala ba kayo dito? Hello? Sabi diyan, now therefore the soul shall never depart from your house. Pinatawad na siya. Diba? Because you have despised me and I have taken the wife of Uriah, the Hittite, to be your wife, thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you out of your own house. Sabi niya kay David. Kakita nyo, kung mapapasin nyo yung history natin, naging one kingdom lang yan before, dumami. Dumami yan. Nagwatak-watak. Okay? At pagdating dito sa dulo, because by this deed, mamamatay yung bata. Hindi yan si Solomon ha. Bago si Solomon, meron yan. At ang sabi ng Diyos, mamamatay yung bata at namatay yung bata. Pinatawad si David, pero namatay yung bata. Hello? Pinatawad tayo, pero may mga consequences na hindi nakakancel. Okay? Forgiveness removes guilt, but not always earthly result of sin. Pinatawad tayo ng Diyos, pero yung bunga ng kasalanan mo, hindi may alas. Especially when you break the nature law. Ano pong ibig ko sabihin dito? Huwag kang mag-expect na mabubusog ka pag hindi ka kumain.
Hello? Amen? Pag binrake mo yung nature law, wala. Don't expect that. Do you get my point? Ha? May mga bagay na ganoon. A scar may remain even after healing, but it is a reminder of God's mercy. Laging may peklat ng kahapon. Hindi na mayalis yon. Hello? Example natin, nagdadrive ka, nakainom ka, may nabangga ka, bang! Grabe tama mo, naputulan ka ng paa. Pinatawad ka nung nabangga mo, pero naibalik pa ba yung paa mo? Hello? Nagigets nyo? Nagigets po natin? Pinatawad ka nung nabangga mo, pero hindi na naibalik yung paa mo. Yun yung consequences. Nagigets po ba natin? May mga gano'n, lagi may pilat na kapon. Huwag natin isipin na laging bumabalik ka sa lahat. No. Yun yung katotohanan. Ginawa natin sa Lord, yung mga bagay na ginawa natin sa sarili natin, do you expect na magiging maayos yung mga bagay na yan? Hello? Lumaklak ako na lumaklak. Anuin ko yung sarili ko. Na-damage yung atay ko. Lord, pagalingin mo atay ko. What do you think? Yossi ka na Yossi. Lord, pagalingin mo baga ko. Nature law, binrake mo eh. Ganyan na lang ang baga mo. Gusto mo bumalik? No. Napatawad ka ng Diyos, pero yung baga mo, ganun na lang. Tama? Hello? Yan ang realidad ng buhay. Ganun po yun. Hindi laging lahat dahil sa kagagawan mo, ibig sabihin, parusa sa'yo ng Diyos? Hello? Kagagawan mo yun eh. Huwag mo ibigay lahat sa Diyos yun. Hindi, binigay sa akin ng Diyos. Kagagawan mo nga eh. Tingnan natin kung ano yung ginagawa natin sa mga buhay natin. Amen? Hello? Amen po? Laging may pilat ng kahapon. At anong dapat natin gawin? Do not abuse forgiveness by taking sin lightly. Okay lang naman yan eh. Paminsan-minsan lang naman. Do not abuse forgiveness for taking sin lightly. Tandaan nyo, sinabi natin kanina, nagsimula sa patikim-tikim hanggat sa lumalim. Lahat nagsisimula sa maliit. Pag hindi mo pinapansin, lumalaki. Kaya habang maliit pa, ayusin na natin. Kasi mahirap nang ayusin pag malaki na. Amen? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Keep watch, for true gratitude for forgiveness should draw us away from sin, not back into it. Okay? Yung true gratitude, pinatawad ka ng Diyos, pinapalayo ka niyan sa kasalanan. Hindi mas talo kang pinapalapit. Pinatawad ka na nga ng Diyos, ginagamit mo naman, pinatawad naman ako ng Diyos, okay lang yan. Magpatawad ng Diyos ko, okay lang yan. Diba? Every time, Lord, patatawarin mo naman ako eh. Kaya, license ko na yan para magkasala kasi pinatawad mo ako. Ganun ba tayo? Ganun ba yan? It is a license ba? Para magkasala tayo? O ito ay lisensya natin para lumayo sa kasalanan. Amen? Yung totoong pinatawad ng Diyos, lumalayo na sa kasalanan. Hindi naglalaro sa kasalanan. Amen? Amen? We are here po para tumulong din sa atin na maliwanagan yung isipan natin when it comes sa ganitong part. Kasi ako naniniwala gagamitin tayo ng Diyos. Sa lugar na ito, gagamitin tayo ng Diyos. Kaya dapat maunawaan natin yung part na to. Amen? Thank you, Father, for forgiveness. Because even I faced consequences, nandiyan pa rin ng Diyos.
sa atin. Hindi ba tayo magpapasalamat sa Diyos na yan? Salamat Lord, sa patawad na yan, na kahit nahirapan ako, nakikita ko yung kamay mo. Kahit pinipilit kong lumiko sa kaliwa, sa kanan, nire-redirect mo pa rin yung buhay ko. Amen? Hello? Amen? Tandaan niyo po ito. Si David, nakita natin kung gaano kasama ang buhay ni David. But when Nathan comes, pinadala ng Diyos, nabuksan ang paningin niya. And he confessed sa Lord. Okay? Kaya tinawag si David na God after God's own heart. It is not because of his sin. Tandaan niyo to. Kaya siya tinawag because yung sincerity niya na tumalikod dun sa ginawa niya at magdesisyon na sumunod sa Diyos. Kaya siya tinawag. Totoo yung pagtalikod niya sa kasalanan. Totoo yung pagtalima niya sa mundo. Sumunod siya sa Diyos. Kaya siya tinawag na ganoon. Tandaan natin, yung kasalanan natin, ganyan lang yan sa biyaya ng Diyos. Laging mas malaki ang Diyos. Hello? Laging mas malaki ang Diyos sa atin. Amen? Kaya, wala tayong ibang masasabi. Thank you, Lord. Diba? Napakabuti ng Diyos sa atin. Diba? Magpapasalamat tayo sa habag ng Diyos. No, so, kapatawaran na binibigay niya sa atin. But, hindi naman dun natatapos ang lahat. Hello? Kasi magtatapos na tayo sa ating shaping, lulubos-lubusin na natin. Amen? Hello? Amen? Okay. Yung kapatawaran na to, gusto natin mabago tayo. Hello? Hindi lang basta napatawag ako, kundi mabago tayo na mas lalong maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi naman tayo pinatawad lang sa ganang atin lang eh. Oh Lord, thank you, pinatawad mo ako. For what reason? Pwede bang pinag-aral mo lang yung anak mo tapos okay na? Hello? Hello? Siyempre meron, may reason bakit. Tama? Binibigyan mo siya, may reason. Pinapagalitan mo siya, hindi yung gusto ko. Wala, trip ko lang eh. Trip ko lang pagalitan yan eh. Meron bang ganon? May reason kung bakit ginagawa natin yung mga bagay na yan. Amen? At yun yung gagawin. Titingnan natin sa umagang ito. From forgiveness, leading to true change. Ito yung kailangan natin malaman. First, we need to know that we are forgiven. Unang-una yan. Paano tayo magsimula sa pagbabago ng ating buhay? Dapat alam mo na sa sarili mo, pinatawad ka ng Diyos. Pinatawad ka ba ng Diyos? Hello? Amen? We have to be crucified with Christ and resurrected with Him in newness of life. Kailangan meron kang pakikipag-isa kay Kristo. Kailangan meron kang relasyon sa Diyos. Hello? Kung wala, start mo na makapag-relasyon sa Diyos. The greatest relationship of all time, yung relasyon natin sa Diyos. Amen? We have to give up willingly, not just because we don't want sin, but because we love Jesus. We do things willingly because we love Jesus. Mahal niyo ba si Lord? Kasi kung mahal niyo si Lord, gagawin niyo yung gusto ng Diyos. Di ba? Pag mahal mo yung isang tao, gusto ko ng piatos. Ito na piatos, mahal ko. Di ba? Hello? Pag mahal mo yung isang tao, ginagawa mo yung gusto. Hello? Pag mahal mo pa, bahala ka dyan. Hindi, di ba? Hanggat maaari, binibigay mo yung gusto ng tao, ma-please mo lang siya. Amen? Ganun din, pag mahal natin ng Diyos, bigay tayo willingly. Hindi yun napipilitan lang. Kaya napaka-importante, the very
ah, ah, motibo natin sa pagpunta sa church, sa pagkilala sa Diyos, dapat tama. Lagi natin sinasabi, kung sumusunod lang tayo sa Diyos kasi marami ng tao na sumusunod sa Kanya, hindi mo alam reason. Parang nagrarally, di ba? Nagrarally sila, bagsak ang gobyerno. Di ba? Parang, impeachment complaint. Ganon. Pag tinanong mo, bakit po ba kayo nandito? Naisama lang ako eh. May pangako daw, tagi-1,000 eh. Ganun ba tayo? Dapat hindi ganun sa church. Dapat alam natin kung bakit nandito tayo. Amen? Amen. Hindi na, dahil marami, doon ako. Dahil masaya. Paano pag malungkot na? Paano pag konti na? Ayaw mo na. Kaya dapat po tama yung ating motibo sa pagpunta sa church. Amen? Willingly. At ito pa, remember where the Lord has brought you us from. Tingnan mo kung saan ka hinugot ng Diyos. Tingnan mo yung pinanggalingan ng buhay mo. Nung time na wala ka pang direksyon, yung time na hindi mo alam, gising lang ako, okay na magtatrabaho, pero wala man lang kaplano-plano ang buhay mo. Parang okay na sa'yo, pagtanda ko, mag-aalaga ko ng apo ko, then pagkatapos nun, babay na. Ganun ba yung routine ng buhay natin? Hello? Ganun ba? Pinanganak ka lang para mamatay? Kaya, tingnan natin, kailangan malaman natin saan ba ako hinugot ng Diyos. Gusto ko pa bang bumalik doon? Parang na-excite ako, gusto kong bumalik. Kaya tatandaan natin, mas worse yung nakaraan natin kaysa ngayon. Tama? Hello? Mas worse yung nakaraan natin kaysa ngayon. Parang mas worse niya yan. Amen? Tinanggal tayo ng Diyos doon eh. Kaya kailangan, alalahanin natin yan. And remember that the Lord has called us. Tinawag ka ng Diyos. Kaya ka nandito. Hello? Kaya ka nandito dahil tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Hindi ba kayo naniniwala? Hindi tayo tinawag ng Diyos for nothing. Hello? May ipapagawa siya sa atin. Hindi ka tinawag ng Diyos para palamuti lang ng simbahan, pamparami. Hindi. Do you think ay lang ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos? Pagpunta mo ng church, umupo, makinig, umuwi, okay na. Tapos nag-church ako ng Sunday. Yung ba? Pagkaunawa natin, when it comes to service, hello, baguhin na natin. Amen? Tinawag tayo ng Diyos, may papagawa sa iyong Diyos. Be ready and be prepared. Remember how much mercy the Lord has poured out on us. Alalahanin mo kung gaano ka kinahabagan ng Diyos. At dyan magsisimulang mabago ang buhay natin. And think of the future He has for you. And how He will keep you from your destiny. Tingnan mo kung ano yung magiging future mo sa Diyos. Pag naglingkod ba ako sa Diyos, magiging worse ba ang buhay ko? Hello? Ayan, lagi sinasabi ni Pastor Matthew sa amin, laging paalala ni Pastor Matthew, wala pang sumunod sa Diyos na nasira ang buhay. Wala pang sumunod sa Diyos na mas lalong gumulo ang buhay. Sumunod ka nga sa Diyos eh. Ikaw lang minsan nagpapagulo ng buhay mo eh. Pero when it comes, pagsunod sa Diyos, wala. Marami siyang nakita, lumayo sa Diyos, mas lalo naging worse. Hello? Di ba? Lumayo ka sa Diyos, mas lalo naging worse ang buhay. Eh, wala ang Diyos eh. Yung may Diyos nga, medyo nahihirapan ka, no? Lalo na yun. Wala nang tutulong sa iyo. Amen? Amen? And siyempre, kailangan alam natin how to forgive. Naibigay sa atin eh. Bigay natin sa iba. Tama ba? O sa inyo na lang. Hello? Know what forgiveness is and why it matters. Kailangan malaman natin. Kaano ba talaga kahalaga yung pagpapatawad na yan? 3 linggo ko po yung binanatan dito sa harapan ng pagpapatawad na yan. Para ma-emphasize lang, yung pagtingin natin,
pagpapatawad na yan? Ano ba talaga yan? Ano bang magandang may bubunga sa akin yan? Ano bang magandang dulot nito sa relasyon ko sa pamilya ko, sa church, sa community? May magandang resulta yan. May magandang epekto yan. Amen? Kailangan malaman natin kung ano yung pagpapatawad para matuto tayo magpatawad. Amen? Become forgivingly fit. Yan. Kailangan magsanay tayo na maging fit tayo doon sa pagpapatawad. Angkop tayo sa pagpapatawad. Amen? Hello? Address your inner pain. Pag hindi na-address yung inner pain, I don't think so magpapatawad ka. Hello? Laging uunahin niya yung loob bago lumabas. Kasi nandun yung sakit eh. Nasa loob. Kaya kailangan ma-address, ano ba talaga yung nakasakit sa'yo? Sino ba talaga yung nakasakit sa'yo? Dapat ma-address yun. Amen? Hello? Develop a forgiving mind. Empathy. Magpapatawad tayo kung ilalagay natin yung sarili natin dun sa tao. Hello? Hindi lang basta simpatya, empathy. You're putting your shoes dun sa kanila. You're putting their shoes sa'yo. Hello? Amen? Ano kaya mararamdaman nito pagka pinalakul ko to? Ano kaya mararamdaman nito pagka binigyan ko ng ulam to? May pakiramdam yun, tama? Ilagay natin yung sarili natin sa kanila. Hello? I mean, pag sinaktan mo sila, anong mararamdaman nila? Pag binigyan mo sila ng, di ba, ng blessing, anong mararamdaman nila? Matuto tayong magpatawad kung ilalagay natin yung sarili natin dun sa mga tao na yan. Hello? Amen? And find meaning in your suffering. It is more than a positive perspective or view. It is about faith. No? Pananampalataya na may ginagawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos kahit doon sa nahihirapan na ako. Hello? Hello? Kasi pag nahihirapan na, bumibitaw. Pero, yung James, di ba? Lagi natin sinasabihan, James 2, consider it pure joy. Pag nahihirapan ka nga eh. Pag dumadaan ka, consider it pure joy. Ayan ang prinsipyo ng Biblia. Kasi pinapadaan ka lang sa apoy para malaman kung totoo. Kasi minsan, dyan pag medyo down na ang tao, doon nakikilala kung sino nakatira. Hello? Kaya sabi ng Biblia, consider it pure joy pag nakakaranas ka ng mga ganyan sa buhay mo. Pero sa pagsunod sa Diyos, hello? Hindi yung dahil nagpalalo ka sa buhay mo, yun. Hindi, yung pagsunod sa Diyos yung tinutukoy dito. Amen? Amen? Okay. Then when forgiveness is hard, call upon others' strength. Ano ibig sabihin nito? May mga experience kasi yung mga tao na yon na hindi mo na-experience. Hello? Hello? Hindi lahat na-experience mo, okay? Pinapadana si Lord dyan, tapos, tingnan mo, paano niya nagagawa patawad? Ang tindi ng ginawa sa kanya, yun, doon ka kukuha ng lakas. Hindi yung, pinatawad mo yan, sulsul ka pa eh. Tingnan mo, yung kalakasan nila sa ganoon. Di ba? Sa akin nga, ito lang ginawa sa akin, pero sa kanya, grabe pala. Tapos ako, galitin ako siya, chill. Amen? Kuha ka ng lakas sa kanila. Malaking tulong yung kapwa mo. At, siyempre, importante, patawarin mo ang sarili mo. Hello? Mahirap naman pinatawad ka ng Diyos, tapos ikaw mismo sarili mo, hindi mo pinatawad sarili mo. Amen? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Para makapagpatawad ka, kailangan pinatawad mo yung sarili mo. Hello? Amen? And lastly, develop a forgiving heart. Develop. Continuous progression. Hello?
Kung ngayon, ang kaya ko lang patawarin siguro ay isa. Bukas, dalawa na. Hello? Sunod na bukas, 3 na. 4, 5, 6, 7. Hanggang sa maging unlimited ka na magpatawad. Hello? Kasi benefits mo naman yun eh. Hindi sasabihin ng Diyos sa mga bagay na to kung saganang sa Diyos lang. Para sa'yo din yan. Bakit? Ikaw makikinabang yan. Hindi naman sinasabi yung bagay para sa nagsabi, kundi dun para sa tao. Kasi siya yung mabubuhay dun eh. Hello? Hello? Amen? And this is the challenge. Be honest about your sin. Don't cover up, confess it. Ito yung challenge sa atin. Kasi medyo mahirap yung bagay na to eh. Ang tendency talaga ng takip eh. But confess it. Sabihin mo, huwag ka mahiya. Especially sa Lord. Huwag mong ikahiya. Alam ni Lord yan. Okay? May mga kasabihan kasi yung mga tao, pagka bigat na bigat ka na, kausapin mo yung puno. Doon mo sabihin. Ha? Nakarinig na kayo ng ganon? Di ba? Pag bigat, kausapin mo daw yung puno. Kausapin mo yung kambing. Hoy, alam mo ba? Nagmukha ka ng ano? Di ba? Ano sasabihin sa'yo ng kambing? Meh. Meh. Ganun na sasabihin sa'yo nun eh. Hello? Amen? Ganun na sasabihin sa'yo nun. Confess it. Huwag mong i-cover ng i-cover. Kino-cover mo ng kino-cover, hindi mo alam, para kang palaka na nasa salangan. Na ini-enjoy mo lang kasi warm pa, pero hindi mo alam, unti-unti ka nang naluluto. Hello? The second is, receive God's mercy. Don't carry guilt. When forgiveness is already paid for by Jesus. Tanggapin mo na yan. Binayaran na ng Diyos yan eh. Pag ginawa na ni Jesus, okay na yan. Salamat sa Diyos. Amen? Wala ka na yung tatagdag. Wala na. Yung gagawin mo na lang is out of your gratitude sa Diyos. Amen? And live in gratitude. Let forgiveness lead to change. Change life, not careless living. Tanda natin yan. Challenge sa atin yan. Hayaan mo yung forgiveness na yan, yung pagbabalik, pasalamat mo sa Diyos. Baguhin niya lang yung buhay mo. Baguhin na yung kung paano ka mag-isip, kung paano ka mabuhay. Yun na, pasasalamat natin sa Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos, ayusin natin ang buhay natin. Amen? And sabi ni Brian H. McHill, there is no love without forgiveness. And there is no forgiveness without love. Naniniwala ba kayo doon? Pinag-aralan natin yung nakaraang linggo is about love. Ang susi at ang ugat ng lahat ng to, pag-ibig. Bakit pag-ibig? Because God is love. Amen? Amen? Thank you, Lord, for the forgiveness. Purihin mo ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po lahat ay tumayo at manalangin. To God be all the glory forever.